Annyeonghaseyo mga Chingu. Welcome po sa Wikang Korea. Dati po akong EPS worker sa South Korea at gusto ko lang po mag-share ng aking natutunan tungkol sa Korean language. Ito po ang sagot sa Lesson 81. That customer bought the most expensive Christmas present in store. Binili ng customer na iyon ang pinakamahal na regalo sa Pasko sa tindahan. So sa Korean, kung ita-translate natin, ito yung sagot. 그 손님이 가게에서 제일 비싼 크리스마스 선물을 샀어요. 그 손님이 가게에서 제일 비싼 크리스마스 선물을 샀어요. So that customer bought the most expensive Christmas present in store. Binili ng customer na yon ang pinakamahal na regalo sa Pasko sa tindahan. So yun ang ibig sabihin ng pangungusap na ito. Isa-isahin natin. Ku, that, or yon. 손님, customer, or 손님이. Nilagyan ng subject marker. 손님 or 손님이, customer. Then, 가게에서, in store, sa tindahan. So, kage, store or tindahan, then location marker na eso, kageso, in store, sa tindahan. Then, 제일, most or pinaka. 비싼 크리스마스 선물 or mahal na regalo sa Pasko. Expensive Christmas present. 제일, most or pinaka. So, pagsama-samahin natin. 제일 비싼 크리스마스 선물. Most expensive Christmas present. Pinakamahal na regalo sa Pasko. So, itong pisan galing sa salitang pisada, to be expensive. Then, nilagyan ng neon plus noun na Christmas 선물. So, kapag ganitong descriptive verb plus neon, then noun. So, ibig sabihin ito, nilalarawan ng adjective na ito, itong pisa, mahal, itong noun na Christmas 선물, regalo sa Pasko or Christmas present. So, itong paglalarawan ng salita ay atin na napag-aralan sa Lesson 14. So, balikan nyo lang at reviewin kung paano ito gamitin sa pangungusap. So, 제일 비싼 크리스마스 선물. Most expensive Christmas present or pinakamahal na regalo sa Pasko. Then, object marker na ul. So, ito namang mga object marker ay napag-aralan rin natin sa Lesson 30. Object marker, topic marker, subject marker. So, nilagyan ng object marker plus sasoyo past tense. Sada to buy, nilagyan ng sansiyot din o kaya naging past tense. 사수요, binili, or bought. 그 손님이 가게에서 제일 비싼 크리스마스 선물을 샀어요. That customer bought the most expensive Christmas present in store. Binili ng customer na yon ang pinakamahal na regalo sa Pasko sa tindahan. Lesson 82, kesok plus verb. To continue verb. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na gawain ng isang verb sa isang pangungusap. So sabi dito, maaaring idagdag ang kesok sa harap ng anumang pandiwa o salitang kilos upang magagawa ng mga pangungusap tulad ng kesok mo gustoyo, nagpatuloy ako sa pagkain. So ibig sabihin, itong kesok nilalagay sa unahan ng mga verb or pandiwa para sabihin na tuloy-tuloy mong ginagawa. Halimbawa nga itong kesok mo gustoyo, nagpatuloy ako sa pagkain. So, kesok continue, then mo gustoyo past tense, dahil may sangsiyot din o,
kumain o nagpatuloy kumain or nagpatuloy ako sa pagkain. So, tuloy-tuloy na gawain. Noong nakaraang lesson, sa lesson 18, napag-aralan natin yung kesok hada. To continue. So, ngayon naman, kesok plus verb. Tuloy-tuloy na gawain. So, mga halimbawa ng pangusap. Achim kaji kesok onjunul hesoyo. Achim kaji kesok onjunul hesoyo. I continued to drive until morning. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho hanggang umaga. So, past tense ulit dahil may isang siyut din o past tense. So, isa-isahin natin. Achim, morning or umaga. Kaji, until or hanggang. Achim kaji, until morning or hanggang umaga. Then, kesok, continue or magpatuloy plus verb na onjunul hada, to drive. So, dito past tense, onjunul hesayo. So, itong onjun hada or onjunul hada. So, sa hada, basic form niya is he. Then, itong he, nilagyan ng sangsiyot din o kaya naging past tense. Kaya naging onjunul hesayo. Kesok onjunul hesayo. Continued to drive. Past tense. So, achim kaji kesok onjunul hesayo. I continued to drive until morning. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho hanggang umaga. Then another example. Bepoloyo. Hajiman kesok mogusoyo. Bepoloyo. Hajiman kesok mogusoyo. I am full or busog na ako. But I continued eating. Pero nagpatuloy ako sa pagkain. So, bepolo or bepoloyo. Full or busog. So, itong bepoloyo galing sa salitang bepuruda. To be full. So, ito ay ru irregular verb. So, i-conjugate natin itong bepuruda kung bakit naging bepoloyo. So, bepuruda, tinanggal ang da, then tinanggal din natin itong ru, tapos nilagyan natin ng riul sa baba. Bepol plus ro. Kaya naging bepolo. So, ito namang pagkakonjugate ng mga irregular verb tulad nitong ru irregular verb ay atin ang napag-aralan sa lesson 49. Bepuruda kaya naging bepoloyo. Nilagyan ng yo. Bepoloyo, full or busog. Then, hajiman, but, pero, then, kesok, continued, patuloy or magpatuloy plus verb na mok or mogo. Itong mogo, nilagyan ng sangsiyut din o. Past tense, nagaling sa salitang mok da, to eat, tinanggal ang da. Basic form ng mok is mogo plus sangsiyut din o kaya naging past tense. Mogoso or mogosoyo. Nilagyan ng kesok sa unahan ng verb, kesok, mogosoyo. Past tense, continued eating, nagpatuloy sa pagkain or nagpatuloy ako sa pagkain. Bepoloyo, I am full. Hajaman kesok mogusoyo, but I continued eating. Busog na ako pero nagpatuloy ako sa pagkain. Then another example. Urinun hakyuetehe kesok iyagihesoyo. Urinun hakyuetehe kesok iyagihesoyo. We continued to talk about school. Nagpatuloy kami sa pag-uusap tungkol sa paaralan. So, isa-isahin natin. Uri is we or kami. Then, topic marker na nun. Uri nun. Uri or uri nun.
kami or we. Hagyo, school or paaralan. Plus etehe. So, noun plus etehe. Itong noun na hagyo plus etehe, ibig sabihin ng etehe is about or tungkol. So, hagyo etehe. About school or tungkol sa paaralan. Then, keso, continued or nagpatuloy plus verb na iyagihada. To talk. So, iyagihada, basic form is iyagihe plus sangsiyot din o kaya naging past tense. So, iyagihesoyo. Kesok iyagihesoyo. Continued to talk. Nagpatuloy sa pag-uusap. So, uri nun, hagyo etehe, kesok iyagihesoyo. We continued to talk about school. Nagpatuloy kami sa pag-uusap tungkol sa paaralan. So, isalin po natin sa Korean language ang pangungusap na ito. She is continuing to watch TV. Siya ay patuloy na nanonood ng TV. So, ang mga salita na gamitin is keso, continue. Object marker na rule, TV, TV. Buguitta, watching. So, isalin natin sa Korean language. Buuin nyo yung mga word na ito para maging isang pangusap. So, i-comment nyo lang po sa baba ang inyong mga sagot. Then, susunod po nating lesson ay atin po itong sasagutan. So, bago po tayo magtapos sa ating lesson, karagdagang vocabulary words muna po tayo. Hajangshil, bathroom or banyo. Hyanggi, scent or perfume or pabango. Pyonggi or tong, toilet or palikuran. Sugon, towel or tuwalya. Chiyak, toothpaste. Chitsul, toothbrush or sipilyo. Pino, soap or sabon. Shampoo, shampoo. Shinkude, sink or lababo. Hajangji, toilet paper or papel sa banyo. Myondogi, razor or labaha. So, sana po ay may natutunan kayo sa lesson natin ngayon. Next lesson po, adjectives or descriptive verbs, part 6. So, please subscribe to this channel lang po and please click the bell button para ma-update po kayo o mag-notify po sa inyo kung may bago po ako upload ng mga videos. Like, comment, and share na rin po natin sa ating mga chinggo na nagsa-self-study ng Korean language. Maraming pong salamat at God bless po sa ating lahat.